Tayong mga Pilipino ay kilala sa ibang bansa ng dahil sa ating mga talento, sa ating mga kakayahan at sa ating mga ugaling pagiging makabayan at matulungin sa kapwa. Meron nga tayong tinatawag na bayanihan, hindi ba? Na kung saan kapag ang ating kapitbahay o kakilala ay nangangailangan ng tulong, tayo ay grupo-grupo ang tutulungan at iaangat sila, lalo na kapag panahon ng sakuna. Subalit tayo bilang mismong mga Pilipino, kilala natin ang ating mga sarili. Meron din tayong negatibong ugali. Yan yung crab mentality na kung saan ibis sa iangat mo ang iyong kapwa pataas, tila ba natutuwa ka pa kapag bumabagsak sila. At kung hindi man sila bumabagsak, hihigitin mo sila pababa. Lalong-lalo na sa makabagong panahon, sa panahon ng teknolohiya. Subalit kung pagninilayan natin, yung pagbagsak ng ating kapwa na ating ikinasisi at ikinatutuwa at ipinopost pa online ay wala namang direktang epekto sa buhay natin. Aangat ka ba dyan? Yayaman ka ba dyan? Aasenso bang buhay mo sa paghigit sa iba? Hindi naman, hindi ba? Ngayong araw na ito, tunghayan natin ang istorya sa buhay ni Maricel at Jobel. Si Maricel at Jobel ay parehong mga guro sa isang pampublikong paaralan sa kanilang bayan. Si Jobel ay ang kasintahan ng kuya ni Maricel na si Roel, isang OFW sa bansang Taiwan. Hello? Hello kuya! Ano ba namang kalokohan tong ginagawa mo? Bakit nabalitaan kung nagpadala ka na naman ng bagahe sa pamilya ni Jobel, ha? Mga patay gutom yung mga yun ah. Lahat lang ng bagahe meron silang parte? Kasi ano, girlfriend mo? Hoy kuya, girlfriend mo pa lang siya. Umayos ka nga. Wala na silang ibang ginawa kundi hut-hutang ka at ikaw naman payag ka lamang ng payag. Ano to? Ha? Under desaya ka ganon? Kuya naman, mahiya ka nga. Ang sabi ni Maricel, Ining naman, ano bang ikinagagalit mo? Hindi ba't nagpadala ko sa inyo? Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo at baka may makarinig sa iyo. Ining guro ka na, hindi ka na basta tao lamang dyan sa inyo. Tinitingala ka ng mga estudyante mo. Kung makapagsalita ka para kang basta-basta. Isa pa'y 5 taon na kami ng iyong ate Jobel. Hindi mo pa rin ba matanggap ha? Ang sabi ni Roel. At anong kinalaman ng pagiging guro ko sa pagiging kapatid ko sa iyo kuya? Sinasabi ko to para imulat mo ang mga mata mo. Imulat mo ang mga mata mo kuya. Ang hirap kasi magpaliwanag sa'yo eh. Bulag na bulag ka sa pag-ibig na yan. Basta ako, sinasabi ko sa'yo, ayaw ko sa babaeng ito. Mahirap pa siya sa daga. Ano ba? Mahirap pang maintindihan yun kuya. Nag-Taiwan ka para makaipon ka ng pera. Para maabot mo ang mga pangarap mo. Hindi para magpakain ng isang buong pamilya ng gold digger na yun. Kuya naman. Ibinaba na nga lamang ni Roel ang kanyang telepono. Ayaw niya nang makausap muna itong kanyang kapatid na si Maricel. Sa tuwi-tuwi nang tumatawag si Roel sa kanyang pamilya at makakausap niya si Maricel, palaging ito ang kanilang pinag-uusapan. Palagi silang nag-aaway tungkol sa partner ni Roel. Nung simula pa lamang, itong si Jobel ay hindi naboto kay Maricel para sa kanyang kuya. Kung tutuusin, mabait naman si Jobel. Magandang babae. Ang problema nga lang, mahirap lamang sina Jobel at dayo lamang sa kanilang lugar. Kumpara naman sa pamilya ni Roel na lehitimong taga-roon sa kanilang bayan at may kaya pa sa buhay. At dahil nga tutol si Maricel para kay Jobel ay tila ba naiipit sa gitna itong si Roel. Isang araw sa paaralan, nakita ng ilang mga magulang itong si Ma'am Jobel. Good morning ma'am, kamusta po kayo? Happy Monday po sa inyo. Ano po yung hawak niyo ma'am? Wow naman mga Candy at Yema. Ang bango. Kayo pong gumawa niyan ma'am? Tinitinda niyo po. Baka naman po pwedeng makabili ako niyan. Napakasipag yun naman. Nagguturo na nga po kayo. Nagtututor pa kayo. May benebenta pa kayo. Baka naman yumamang kayo niyan ma'am ha? Napansin niyo po pala. Opo, ito pong mga candy na ito ay ginawa ng mga kapatid ko. At syempre tinulungan ko na rin. At naisip ko bakit hindi ko ibenta. At yung tubo pwede ko mamasahe araw-araw, hindi ba? At kung may labis pwede kong idadal sa baon ng mga kapatid ko. Nag-aaral pa po kasi sila. At siguradong matutuwa sila kung meron silang ekstrang baon. Diba? Pampagana sa pag-aaral. Tsaka po masustansya po ang kending ito. Pag pumatamis yung pagkain na kinakain ng mga bata, sigurado akong
lagi silang energized. Basta palaging magsisipilyo ng ngipin. Di ba, Ineng? Sabay ngiti naman ng mga batang kasama ng mga magulang na iyon. Hangang-hanga ang mga magulang na ito kay Ma'am Jobel. Paano ba naman? Magandang dalaga, mabait pa at talagang mahaba ang pasensya sa mga bata. Mahilig siyang magturo ng mga awit at sayaw sa mga batang tinuturuan niya at aliw na aliw maging ang mga estudyanteng ito. Take note, dayo pa ang mga ito at kahit na dayo lamang sila, marami silang kaibigan. Maging kanyang mga magulang, marami ding kakilala. Magaling kasi silang makisama. Ay, sana all, di ba? Uy, babe, ano out ka na ba? Ano, may meeting pa kayo mamaya? Napaka-busy mo naman. Turo-turo, benta-benta, meeting-meeting. Alam mo, sobrang sipag mo talaga, nakakatuwa ka. Baka mamaya mas mayaman ka na sa akin. Babe, nga po pala, may surprise ako para sa'yo. Kasi last week, mansari natin, wala ko na ibigay sa iyong regalo, pero alam kong hindi mo hinihingi, pero binili kita ng bagong laptop. Naawa kasi ako sa iyo eh. Yung ginagamit mo luma na. Nung binili mo yun, second hand pa. Nakakailang repair ka na dun, di ba? Masyado ka na nagagastusan doon. Marami ka pang kailangan pag-ipunan, kaya sana tanggapin mo yung regalo ko para sa iyo. Huwag kang mag-alala, mura lang yan dito. Okay lang yan. Deserve mo naman yan. Ikaw talaga. Pero babe, dapat hindi mo na ginawa yun. Kasi pag nalaman ni Mama Maricel to, tiyak magagalit na naman yun sa'yo. O sa'kin. Shhh! Hayaan mo siya. Tsaka kung pinoproblema mo yun, di huwag mong paalam. Pag nakita niya, sabihin mo, binili mo. Home credit ka mo. Alam mo, hindi mo kailangang paliwanag sa kanya. Ginawa ko to kasi mahal kita at alam kong makakatulong yun sa'yo. Ngayon kung nahihiya ka, dahil binigyan ka ng regalo, magkatampo ako niyan. Saka pera ko naman yan. Wala siyang pakialam doon. At inilihim na nga lamang nila ang tungkol sa laptop na yun kay Maricel at sa mga magulang ni Roel. Pero itong si Maricel tila ba napakalakas ang pakiramdam niya sa mga bagay-bagay. Naks naman, may bagong laptop dito ah. Parang nangangamoy Taiwan. Ito ang parinig ni Maricel kay Ma'am Jobel at hindi kumikibo si Ma'am Jobel noon kahit kailan naman hindi siya pumatol sa kapatid ni Roel. O ma'am, bakit ang aga-aga ang init po ng ulo ninyo? Anong oras pa lang, 8:00 pa lang no? Bad vibes na agad kayo, baka ma-absorb yun ng mga estudyante ninyo. Wika naman ng ibang guro dito kay Maricel. Pero hindi nagpatinag itong si Ma'am Maricel. Panay pa rin siya ng pagpaparinig dito kay Ma'am Jobel. Kaya naman siya na ang umiwas. Si Ma'am Jobel na ang umalis ng faculty room kahit na kung tutuusin, hindi pa oras ng kanyang mga klase. Tumungo siya ng kantin upang bumili ng inumin at dumiretso naman sa inang kanyang classroom upang ituloy ang kanyang ginagawa. Pero sinundan pa rin siya ni Ma'am Maricel doon. Mabuti na nga lamang at wala pa ang mga bata sa loob ng classroom na yon. Bakit ka ba umalis? Guilty ka, ha? Guilty ka? Huwag mo na akong lokohin pa. Sabihin mo ang totoo. Si kuya ang bumili ng laptop mo, di ba? Ha? Grabe, nakakaawa naman ang kuya ko. Pagod, puyat sa trabaho tapos sa'yo pupunta lahat ng pinaghihirapan niya? Ang galing mo makahot-hot. Hindi ka naman asawa. Kasal ka ba? Kasal ka ba sa kanya, ha? Ma'am, respeto naman po. Nasa loob po kayo ng classroom ko. Nasa loob po tayo ng paaralan. Umasta naman po kayong guro. Bakit? Lahat na lamang ba may connection sa kuya po ninyo? Ma'am naman, hindi lahat tungkol sa inyo at sa pamilya ninyo. Bakit? Hindi ba ako pwedeng bumili ng aking sariling laptop? Ha? Hindi po ba pwede yun, ma'am? Ikaw? Ma'am, nagpapatawa po ba kayo? Alam nating pareho na baka nga baong-baong ka na sa mga loaning mo. Ha? Marami kang utang na kailangan bayaran. May pinag-aaral ka pa mga kapatid at pinapakaing mga magulang. Bibili ka ng laptop na ganyan ang halaga? No way. Huwag mo akong lokohin. Wala kang pambili. Diyos ko naman, ma'am. Ma'am Jobel, sapatos nyo nga po 3 taon nyo nang gamit. Ako pa ba lulukohin ninyo? Yung ATM mo nga baka nakasangla pa, di ba? Kaya please, huwag akong paikutin mo. Kung yung iba, naloloko mo, ibahin mo ko. Huwag ako. Umalis na nga itong padabog-dabog pa
Sinipa pa ang upuan bago siya lumabas ng classroom. Agad namang dumamay ang ibang mga guro kay Ma'am Jobel. Grabe naman si Ma'am Maricel. Nauunawaan kung ayaw niya sa'yo para sa kuya niya pero igalang ka naman niya bilang kapwa guro niya. Nasa loob tayo ng paaralan. Naku! Ay, mabait ka kasi. Napakabait mo kasi Ma'am Jobel. Alam mo kung sa akin yan gagawin? Naku, makakatikim sa akin yan paglabas. Yan ang sabi ni Ma'am Annie, kapwa guro ni Ma'am Jobel. Hay naku Ma'am Annie, napaka-joker mo talaga. Pinapatawan niyo ako palagi pag malungkot ako. Alam niyo naman hindi ba? Hindi naman ako palaaway. Hindi ako iskandalosa. At saka mahirap lang kami. Yun ang totoo. Mababa lamang kaming klase ng tao para sa kanya pero okay lang. Hindi ako para makipagtalo sa mga ganong klaseng bagay kasi totoo naman. Mahirap lang kami. Hindi ako para saktan siya kasi iniisip ko ayaw ko mag-away kami mag-partner. Kami ni Rowel. Kung ganun po pala ma'am, edi magsabi po kayo sa partner ninyo. Sa kuya po ni Ma'am Maricel tapos siya nang bahala. Naku Ma'am Annie, hindi ko po pwedeng basta gawin yun. Kasi hindi naman ako pwedeng okay kami ng partner ko tapos sila naman nag-aaway magkapatid. Ayoko po ng ganun, ayoko pong makasira ng pamilya. Ng relasyon nila bilang magkapatid. Ayoko magkalamat yun ng dahil sa akin. Tsaka wala po akong pakalam sa mga sinasabi niya. Totoo man o hindi sinasabi niya, hindi na ako para masaktan. Hindi mo na ako para i-please siya. Hindi siya ang dapat kong i-please. Si God. Buti hindi niyo po naiisipang makipaghiwalay sa kuya niyan para magkaroon kayo ng peace of mind, ma'am. Ma'am, ano pong gagawin ko? Si Rowel po ang peace of mind ko eh. Ayun, in love. Di sana all. Ilang araw lamang ang lumipas, isang napakalaking event ang naganap sa kanilang paaralan. Nag-utos ang kanilang principal na bumuo daw sila ng isang fundraising program na kung saan makakatulong ito sa mga PWD nilang estudyante. Napakarami kasi nilang estudyante ang mahihirap na PWD. Kaya naman, isang pabingo ang gaganapin at ang nagbebenta ng mga tiket ay ang mga magulang. Si Maricel naman ang nakatalaga sa pangangasiwa nito. Bagamat nais makatulong ni Jobel sa proyektong ito, hindi na nga daw siya mangingialam pa dahil nandun naman si Ma'am Maricel para mag-asikaso noon. Sa awa naman ng Diyos, malaking halaga ang kanilang nalikom para sa kanilang proyekto. At ang nakakatuwa pa, kahit hindi mga magulang, ay nag-donate ng malaking halaga ng cash. Hindi naman pumayag ang principal na ipalagay na daw ang perang ito sa bangko nila dahil baka magkaroon pa ng problema. Kaya naman, hawak lamang ito ni Maricel. Nakatala nga sa principal ang kabuuang halaga ng perang iyon. Bukas sa kaalaman ng mga guro kung saan inilalagay ni Ma'am Maricel ang pera. Nasa loob ng isang cabinet sa kanilang opisina at may susi pang para doon. Ma'am, hindi naman po sangingialam ako kasi bagong teacher lamang ako dito pero bakit po hindi ilagay sa bangko ang perang ito? Baka po kasi mamaya manakawan tayo o baka naman, di ba? Nag-iingat lamang po kasi mahirap na. Wika ng isang batang guro. Hindi naman siguro ma'am kasi malapit na matapos ang ating event. Isa pa ay may nakausap na akong kumpanya na maaaring magbigay sa atin ng mga artificial na paa para sa ating kabataan. Hassle na kung pabalik-balik pa tayo ng bayan para mag-withdraw. Kaya okay na itong may nakatago tayo rito. Hindi ko naman ito papabayaan. Hindi naman natin ito papabayaan, hindi ba? Iyon ang saad ng principal nila. At sa pagkakataong iyon, isang maitim na plano ang pumasok sa isipan ni Ma'am Maricel. Isang paraan para magantihan niya itong si Ma'am Jobel. Gustong-gusto niyang maalis na sa buhay niya at sa eskwelahang iyon si Ma'am Jobel. At sa loob nga ng ilang pang mga araw, itong si Maricel, bukod sa pag-aasikaso ng event, abay napakabait pa niya kay Ma'am Jobel. Bagay na ipinagtataka ng mga guro. Isang hapon, Uy, psst! Oy ganda, halika nga rito. Tulungan mo nga ako Ma'am Jobel. May sakit kasi ang tatay ko at baka kailanganin ko mag-leave. Kaya pabili muna ako ng susi ng cabinet ha. Sa iyo muna, ikaw muna ang bahala dito. Pag kailangan ng principal, ikaw ang malapit ang room sa kanya kaya please, ikaw na ang masikaso. Madali kang mapupuntahan ni ma'am kaya pasuyo na. Please, okay lang ba? Sige na, maganda ka naman eh. Ang sabi ni Maricel kay Ma'am Jobel.
Siyempre, dahil tatay ng kanyang kasintahan ang involved sa isyong ito, pumayag itong si Jubel na siya munang bahala sa susi. Hindi naman siya para mag-isip palagi ng masama sa kanyang kapwa, kaya naman itong si Maricel na kalmado at tila bangiti ng ngiti sa kanya ay hinayaan niyang ibigay sa kanya ang susi. Eh bakit ka nga naman tatanggi? Isang araw lamang naman yun, hindi ba? Ihahabili lamang sa iyo ang maliit na susi. Huwag mo lang iwawala ay wala ng problema. Hindi nga naman ganun kahirap, hindi ba? Kaya lang, ang akala niyang isang araw lamang, naging 10 days dahil nalaman niyang nakakonfine pala ang ama ni Maricel sa ospital. Kaya nailangan mag-leave ni Maricel ng mahigit sa 10 araw. Okay na sana. Nasa ospital na ang ama ng kanyang partner. Si Maricel naman ay kanyang natulungan sa pagbabantay at sa kanyang ginagawa. Ang problema, hindi mo na siya nag-check kung magkano ba ang perang iniwan sa kanya ni Maricel. Hindi niya ito binilang, hindi niya ito tiningnan. Pasok lamang siya ng pasok ng sobre at isinasara ang kabinet. Ganun lamang. Walang kaalam-alam si Jubel na ito palang si Maricel bago pa lamang siya mag-leave ay kumuha na ng malaking halaga sa kabinet na iyon. At sa ika-15 araw, may pahabol pang perang ibinigay ang mga politiko sa kanilang bayan. Nasa halagang 50,000 pa iyon at kwentado lahat ng principal dapat ang total ng pera sa loob ng kabinet na iyon. Isang araw, pumasok na si Maricel at pangising-ngisi lamang sa paligid ng mga kapwa-guro niya. Ang sabi naman ni Jubel, "Uy ma'am, good morning po, nandiyan na po pala kayo. Akala ko naka-leave pa rin kayo hanggang ngayon. Heto po ang susi. Hindi naman po kinukuha ni ma'am principal yung pera." Sabay abot ni Jubel ng susi kay Maricel. "Hindi mo ba nakikita? Bibigyan mo ako ng susi at mga bagay-bagay samantalang may bit-bit ako? Napapatawa ka ba? Mamaya mo na ibigay yan, alam mo may meeting ng PTA, di ba? Busy kami dito." Sorry. Pasensya na." Ang sabi ni Jubel. Wala namang naging problema nung araw na iyon. Nakalipas ang ilang mga oras at kalmado ang lahat, walang kaguluhan. At ganap na nga 3:00 ng hapon, nagpatawag na nga ng meeting ang principal nila at andun lahat ng officer ng mga PTA, mga guro at syempre ang principal. Maya-maya ay dumating na ang ilang mga guest na politiko, mga may-ari ng kumpanyang bibilhan ng artificial na paa at ilang mga batang PWD. At habang nasa kalagitnaan na nga ng meeting, kinukuha na nga ng principal ang susi at bibilangin na nga daw ang pera. Makikita sa blackboard kung gaano nga ba karaming pera ang pumapasok sa bawat araw, bawat date, bawat sobre, bawat halaga. Si Jubel, kalmado lamang at nakaupo lamang para maging saksi sa kaganapang iyon. At laking gulat nga ng lahat sapagkat ang mga sobre na dapat may lamang pera, ang laman, mga play money lamang. Kulang-kulang na halos 2,000 piso ang nawawala. Ngayon, coins na lamang at nung itotal halos 5,000 pesos na nga lamang ang laman ng cabinet na iyon. Nasaan ang mga pera? Nasaan ang mga pera? Wika ng principal. Namutla si Jubel sa kanyang nakita at halos hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Natataranta na nga itong lumapit sa kabinet at nakita niya na sobrang papel lamang ang laman noon. Walang kahit na ano. Sabay sigaw naman ni Maricel at turo sa pagmumukha nitong si Jubel at sinabing, "Jubel! Ma'am Jubel, ano pong ginawa ninyo? Ninakaw niyo po ang mga pera ngayon? Bakit niyo po ginalaw, ma'am?" Sigaw ni Maricel. "Ha? Anong sinasabi mo? Wala akong kinalaman sa kalokohang ito. Wala na akong ginagawang masama. 1 beses ko lamang o 2 beses ko lamang binuksan ang cabinet na ito. Kasama ko pa ang PTA president. Siya makakapagpatunay." "Pero Ma'am Jubel, imposible po yun. Nasa inyo po ang susi, Ma'am Jubel. Ano pong ibig sabihin nun?" "Ano ba naman yan, ma'am? Pinagkatiwalaan ko po kayo. Nagkaroon lang po ako ng emergency sa bahay. Alam niyo po yun, di ba? Yung tatay ko po nasa ospital kasi ama ng boyfriend mo. Tapos gagawin mo to? Ano, gusto mong nakawin ng pera para sa sarili mo? Tapos papalabasin mo kasalanan ko, ganon? Nasilaw ka na ba sa pera, ma'am? Nakakahiya naman po.
Pasensya na po kung naging pabaya po ako, ma'am, pero akala ko po kasi mapagkakatiwalaan si Ma'am Jobel. Hindi ko naman po kasi akalain na nakawin niya yung pera. Nakakahiya ka, Ma'am Jobel. Sisiguraduhin ko malalaman to ni Kuya. Ipapaalam ko to sa kanya. Grabe ka naman. Ang sabi ni Ma'am Maricel. At lahat silang nasa loob ng opisina ngayon, masama ang tingin kay Ma'am Jobel. Maya-maya, tumawag na nga ng pulis ang principal nila. Miss Jobel, pasensyahan tayo. Pero mananagot ka sa batas sa ginawa mong ito. Malinaw sa ating pare-pareho ang kahalagahan ng susi ngayon. Pera ang laman ng cabinet na iyon. Hindi ito basta-basta. Ha? Maging ako, saksi. Nasa iyo ang susing iyon. Iniwan sa iyo kasi magli-leave nga si Ma'am Maricel. Pero anong ginawa mo? Ha? Itatanggi mo na ikaw ang kumuha? So sino kumuha? Ako? Ha? Sino kukuha ng pera nun, kami? Alam mo, pasensyahan tayo, ma'am. Malaking halaga ng pera ang ninakaw po ninyo. Saad ng principal. Sinasabi ko na nga ba'y magnanakaw ka eh. Ano, kasi mahirap ka lang? Ha? Nakakahiya ka? Gustong gusto ka pa man din ng aking bunsong anak. Dahil magaling ka magturo. Tapos ito palang gagawin mo? Kukunin mo lang ang tiwala ng tao sa'yo tapos nanakawan mo? Anong klaseng guro ka? Wika ng PTA President. Halos napaupo na nga lamang si Ma'am Jobel at napaiyak sa takot at sa kanyang pagkataranta. Hindi niya malaman ang gagawin at dumating na nga ang mga pulis at tag-imbestiga. Ma'am Jobel, ano pong nangyari? Hindi naman po sa pinapaniwalaan ko ang sinasabi ng mga tao ngayon, pero kailangan niyo pong ipagtanggol ang inyong sarili. Alam kong mabait po kayo, pero ngayon kailangan niyo pong tibayan ang loob ninyo. Kasi mismong akong kaibigan ninyo naguguluhan ako. Nakwenta niyo man lang po ba ang perang laman ng cabinet na iyon bago ibigay sa inyo ang susi ni Maricel? Ma'am naman, mahalagang bagay po iyon. Ang sabi ni Ma'am Annie. Ma'am, biglaan po ang pag-leave nitong si Ma'am Maricel. Tsaka hindi ko na po ginawang kwentahin pa ang pera ngayon kasi baka mamaya mawala nga. Hindi ko nga inilabas yung kahon nun sa cabinet eh. Pag inilalagay ko, shoot lang ako ng shoot. Ganun lang, kasi may tiwala ako kay Ma'am Maricel eh. Hindi ko naman akalaing ganito ang mangyayari. Hindi ko alam. Hindi ko naman alam. Ma'am, ilalabas po namin ang resulta ng aming pag-iimbestiga ilang araw mula ngayon. Pero sa ngayon po, ang payo ko lamang sa inyo, ihanda nyo ang inyong sarili, ma'am. Huwag po kayong aalis ng bahay. Mag-leave po muna kayo. Sa bahay nyo lang po muna kayo, ma'am. Huwag na po muna kayong pumasok. Saad ng mga pulis. Halos atakihin nga sa puso ang mga magulang ni Jobel nang malaman ng balita. Agad naman tumawag sa kanya ang kanyang kasintahan na si Ruel upang alamin ang katotohanan. At nung hindi nga maipaliwanag ni Jobel iyon, nais na raw niyang makipaghiwalay. Alam mo, hindi ako makapaniwala eh. Ha? Jobel? Hindi ako makapaniwala nung simula pero narealize ko baka nga tama ang kapatid ko. Ha? Sinasabi mo lang sa akin na busy ka sa trabaho pero ang totoo, may ginagawa ka ng kalokohan dyan. Wala ka nang panahon sa akin. Wala ka nang time para kamustahin ako, kausapin ako. Yung pala maganako ka lang dyan, kulang pa ba ang bigay ko sa'yo? Nung isang araw nangangailangan ka ng pera, pinadalhan kita. Patanggi-tanggi ka pa? Nung nakaraang linggo, binigyan kita ng laptop. Patanggi-tanggi ka pa? Magnanakaw ka lang pala? Alam mo, dapat sa'yo, matanggalan ka ng lisensya. Nakakahiya ka. Ikinakahiya kita. Jobel, sa ginawa mong iyon, akala mo makukulong ang kapatid ko? Gusto mo pang palabasin na siya ang magnanakaw at hindi ikaw? Hindi niya kailangan ng pera. Marami siyang savings sa bangko. Bobo ka ba? Ha? Nakakahiya ka. Ang sabi ni Ruel. At tuloy na nga naghiwalay ang magkasintahang ito. Naghiwalay sila pagkatapos ng ilang taong pagiging magkasintahan nila. Hindi man lamang hininga ng paliwanag ni Ruel itong si Jobel. Wala siyang pinakinggan sa kahit anong sinasabi ni Jobel. Basta ang gusto niya, maghiwalay na lamang sila. Agad naman itong ibinigay ng babae dahil tila ba mismong taong pinakamamahal niya, hindi siya kayang paniwalaan. Agad namang nagpiyansa itong si Jobel. Hinarap niya ang mga hearing at sa huli, tinanggalan na nga siya ng lisensya bilang isang guro. Ilang taon pa nga ang lumipas at natapos na ang lahat-lahat ng bangungot na iyon sa kanya.
Nagpakalayo-layo siya at itong si Jubel kinupkop ng kanyang malayong kamag-anak sa isang malayong lugar sa Bataan. Noon, isang magaling na guro at hinahangaan ng mga kabataan, ngayon, isang ordinaryong clerk na lamang. Sa bayan ng Bataan, itong si Jubel. Sino ba naman ang hindi sasama ang loob sa pangyayaring iyon? Ang matagal mo ng pangarap na trabaho at propesyon? Minsan mo nagawang trabahuin, gawin, pero sa isang iglap, mawawala sa iyo. Maging ang mga taong may tiwala sa iyo ay nasiraan ang loob sa iyo. Yung taong pinakamamahal mo't iniibig mo at nangakong hindi ka papabayaan sa huli, iniwan ka pa rin at ginudge ka pa bilang tao. Ang mas nakakasira ng loob nitong si Ma'am Jubel ay ang mga kabataang nasiraan ng loob sa kanya, na wala ng tiwala sa kanya. Lahat ng mga yun, sinisiraan siya ngayon online. Pero ang totoo, hati naman talaga ang opinyon ng mga guro at mga magulang sa kasong iyon. At itong si Maricel, tila ba patuloy ang kanyang pagkasaya ngayong wala na sa buhay niya at sa trabahong pinapasukan niya, ang kinakainisan niyang si Jubel. Ang karma talaga ay sadyang babalik, hindi ito mawawala. Asahan mong babalik ito sa iyo, depende sa kung anong ginawa mo sa kapwa mo. Itong si Maricel, tatamaan na ng karma. Minsan nagkagusto si Maricel sa isang kapwa guro. Medyo mayaman, may kaya sa buhay, magandang lalaki at magandang katawan, maganda ang boses, kaso nga lang, inaayawan naman siya. Ano nga ba ang pakiramdam ng tanggihan ng taong gustong gusto mo? Hindi pa nga natapos dyan, dumating pa ang mga panahong may sumubok manligaw dito kay Maricel, pero ang totoo, pinapaasa lamang siya, ginagamit lamang siya, kaya ito'y tumanda na nga lamang na dalaga, wala na raw siyang tiwala sa mga kalalakihan. Sa kabilang banda, ang kanya namang Kuya Ruel hanggang ngayon, walang matinong partner. Palagi siyang iniiwanan pagtapos na siyang magbigay ng lahat ng meron siya. Bigay siya ng bigay, baoy siya ng baoy, at tila ba sa huli, iiwanan siya pag walang-wala na siya. Habang si Jubel, nagsimula ng panibagong buhay sa Bataan at muling umibig. Ang kanyang naging kasintahan ay isang lalaking nakilala niya sa Maynila, minsan sa isang kasalan ng kanyang kaibigan. Ang pangalan ng lalaking ito ay Vince. Isang araw, nagulat si Maricel nang may dumating na sabina sa kanyang bahay. Nagharap muli sila ni Jubel sa korte. Kaya nga lang, ang kasamang lalaki ni Jubel ay tila ba pamilyar kay Maricel. Ang lalaking ito ay si Vince Roy, ang lalaking kanyang hinangaan pero inayawan din sa huli. Kaya napakasakit para sa kanya ang nangyaring iyon. Halos hindi nga siya makatingin ng diretsyo kay Jubel. At nang dahil doon, nalaman ng lahat na si Maricel ang talagang kumuha ng mga pera sa loob ng kahon doon sa paaralan at hindi si Jubel, dahil magaling talaga ang abogadong nakuha ni Vince para ipagtanggol itong si Jubel. Napaamin nila si Maricel sa kanyang kasalanang ginawa. Nang dahil sa mga pangyayaring ito, hiyang-hiya si Maricel na humarap kay Vince at ngayon tanggal na rin ang kanyang lisensya. Wala na siyang benepisyo. Ngayon, ang pamilya naman ni Maricel ang nalagay sa kahihiyan. Maging si Ruel, lumabas na muli ng bansa dahil hiyang-hiya siya sa mga tao at tila ba hiyang-hiya rin siya sa kanyang dating kasintahang si Jubel na kanyang iniwan sa ere. Pinakasalan na nga ni Vince itong si Jubel ngayon. Magkasama na nga sila bilang mag-asawa at bumalik sila sa probinsya upang doon manirahan. At nagnegosyo ang mag-asawang ito. Ang nakakatuwa ay tanggap na tanggap si Jubel ng pamilya ni Vince Roy. Napakayaman pa nga nito. Pero sila, yung tipo ng mayamang kayang alamin ang halaga mo bilang tao. Hindi babalay sa kung magkano kinikita mo, pero sa kung anong klaseng tao ka. Kung paano maituring ang iyong kapwa, ang iyong sarili, at kung paano ka tumawag sa Panginoon. Mula nga sa puntong iyon, si Jubel bilang asawa ni Vince Roy ay isa na sa pinakamahalagang bahagi ng pamilya niya. At ngayon, bubuo na rin ang kanyang sariling pamilya kasama ang kanyang mahal na asawa. Ibang-iba na ang buhay ni Jubel ngayon. Malayong malayo sa kung anong buhay niya, ilang taon na nakakalipas. Ngayon, nananatili itong palakaibigan, mabait, maawain, marespeto sa matanda at sadyang mahal na mahal ang mga bata. Makalipas lamang isang taon, biniyayaan nga ang mag-asawang ito ng isang supling na babae.
At syempre, dahil mabuti silang magulang, itinuturo nila sa kanilang anak kung ano nga ba ang tamang pakikitungo sa kanilang kapwa. Mayaman man yan o mahirap, anumang propesyon yan, estudyante man yan o hindi, dapat pantay-pantay. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya para sa araw na ito. Nawa po iminapulot kayong aral sa istoryang ito. Palagi niyo pong tandaan na sa buhay na ito, bukod sa mga pagsubok, maraming tao ang darating sa buhay natin, makikilala at ating mamahalin. Pero kung dumating ang panahon na ang mga taong pinakamamahal mo ng lubusan ay mawala sa piling mo, tandaan mo, nakikita ng Panginoon ang mga bagay na hindi mo nakikita at naririnig ng Panginoon ang mga usapang hindi mo naririnig. Kaya kung may mangyari mang ganun, tanggapin mo lang. Ang Panginoon ay gagawa ng paraan upang ilapit ka sa mga taong mas makakabuti sa iyo. Mahal ka ng Panginoon.